Noong 2025, ang tensyon sa pagitan ng United States at China ay tumaas sa antas na hindi pa nakita mula noong Cold War. Abala ang China sa pagpapakita ng lakas sa pamamagitan ng mga bagong barko at mock drill ng kanilang hukbong dagat at himpapawid. Paminsan-minsan pa nga silang pumapasok sa sinasabing protektadong himpapawid ng Taiwan. Noong 2024 mahigit 3,600 beses pumasok ang militar ng China sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Gumanti ang United States sa pamamagitan ng pagbabawas ng kalakalan at pagpapakita ng lakas militar, tulad ng pagpapalutang ng submarino. Noong huling Setyembre, ang alyansa nito sa Japan, South Korea at Australia ay nakatuon sa pagpapalakas ng depensa para sa posibleng sigalot. Ngayon, malinaw na itinuturing ng China ang United States bilang isa sa mga pangunahing karibal at kalabang geopolitical nito. Kahit walang malinaw na pahayag ng direktang sagupaan militar, lumamig na ang ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa at mahirap nang hulaan ang susunod na mangyayari. Di tulad ng dating maingat na pamamahala ng tunggalian, ngayon ay kailangan ng mabilis na desisyon, agarang pandaigdigang komunikasyon at teknolohiyang militar na may eksaktong tugon. Isang pagkakamali lang mula sa alinmang panig ang maaring magsimula ng digmaan na madaling lumawak sa buong mundo. Pero ano nga ba ang itsura ng pagkakamaling iyon? Narito ang 5 posibleng senaryong maaaring magdala mula pagpapakitang gilas patungo sa totoong labanan. Senaryo 1, South CHINAC, lumalala ang tensyon at karahasan. Ang South China Sea ngayon ang pinakamapanganib na dagat sa mundo. Isang lugar kung saan araw-araw naglalaro ng patintero ang mga Coast Guard na may water cannon. Simple lang ang totoong dahilan ng sigalot na ito. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea gamit ang kanilang kilalang Siyam Dash Line. Itinakwil ng batas internasyonal at mga kalapit bansa sa dagat na ito ang linyang ito. Ipinatutupad ito sa mas agresibong presensya ng Coast Guard, Maritime Militia at Naval Escort. Palaging nagsasagawa ang United States ng Freedom of Navigation Operations para hamunin ang mga claim na ito. Nagpapadala ng mga destroyer sa mga tubig na inaangkin ng China. Samantala, ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, at iba pang kaalyado ng United States ay nakakaranas ng harassment sa mga bangkang pangisda, panganib sa yamang dagat, at araw-araw na hamon sa soberanya. Maaaring magsimula ang sigalot sa isang simpleng ekspedisyon na nauwi sa gulo. Halimbawa, misyon ng Pilipinas ang maghatid ng supply sa tropang nakatalaga sa Sierra Madre, isang barkong mula World War II na ginawang outpost ng Maynila. Sa Second Thomas Shoal, gumalaw ang mga barko ng Chinese Coast Guard para harangan ang ruta gaya ng dati nilang ginagawa. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali ang kanilang pagharang. Ang water cannon blast ng isang Chinese cutter ay aksidenteng o marahil sinadyang napinsala ang manibela ng barko ng Pilipinas. Dahilan para ito'y mawalan ng kontrol at mapadpad sa loob lamang ng ilang minuto. Na-livestream ang insidente sa buong mundo dahil sa pressure sa loob ng bansa at sa Mutual Defense Treaty kasama ang Estados Unidos. Agad na nawagan ng tulong ang pamahalaan ng Pilipinas. Agad nagtungo sa insidente ang mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Nakakapagpanganib ito dahil sa dami ng puwersang sabay-sabay na nag-ooperate araw-araw. Maaaring makita mo ang Chinese Coast Guard, mga barko ng milisya ng pangingisda na talagang militar, at ng People's Liberation Army o PLA nagsasagawa ng operasyon sa parehong pinagtatalunang dagat ang mga destroyer ng Navy, guided missile destroyer ng United States, patrol boat ng Pilipinas, at barko ng Vietnamese Coast Guard. Dahil sa negatibong balita sa magkabilang panig, nagpadala sila agad ng dagdag na puwersa sa lugar para raw pakalmahin ang sitwasyon. Pero sa mababaw at masikip na karagatan na maraming kalahok at walang direktang koneksyon sa Mainland Military Command, mahirap makamit ang katatagan. Para sa mga komandante ng China, pang-udyok ang tugon ng Amerika. Ang mga puwersa ng Pilipinas na pinalakas ng presensya ng United States ay kumukuha ng mas agresibong mga posisyon. Dumating ang mga barko ng Vietnam, ayaw palampasin ang pagkakataon na igiit ang kanilang sariling mga karapatan. Isang biglang matalim na liko lang ang ginawa, kaya nagbanggaan ang dalawang barko. Biglang nagbago ang sitwasyon mula sa sakunang nasa media patungo sa tunay na sakuna. Isang babalang putok lang sa bagong perimeter ng seguridad ay maaaring mapagkamalang pag-atake. Di naglaon. Nagre-radio na ang mga komandante ng China
at Amerika para sa opensiba at suporta mula sa malayo. At kapag nagsimula na ang trend na yan, mahirap na itong pigilan. Kapag may isang panig na nag-isip na inaatake na sila, pinayagan na ang depensibong pagpapalipad ng misil. Automatikong nadedetect ng sistema at pinabagsak ang misil. Kaya lalo silang naniniwalang inaatake sila. Pagkatapos, pipiliin ng China kung aatras at mawawalan ng dangal at teritorial na pag-aangkin sa lugar. O ituloy pa rin ang laban. Ang huling opsyon ay magpapalala ng sigalot hanggang mauwi sa digmaan, kung saan imposibleng mahulaan ang susunod na mangyayari. Kilala ang United States at China na may submarino at aircraft carrier na nag-ooperate sa lugar. Kung magbanggaan sila, maaaring magdulot ito ng isang panig na paglipol gamit ang teknolohiyang kalamangan ng United States o matagalang digmaan kung natapos na ng China ang anti-naval na kagamitan. Nakasalalay ang sitwasyon sa kasalukuyang patakaran sa digmaan at hindi malinaw ang pagpapatrolya dahil sa mga pag-aangkin ng China. Ang pagpapatupad ng minimum na distansya sa mga maniobra ng militar o Coast Guard sa pinag-aagawang karagatan ay makakatulong magpababa ng tensyon. Ngunit wala sa mga ito ang tila handang ipatupad ng alinmang panig dahil ito ay magpapababa sa kanilang lokal na soberanya. Hindi rin ito gumagana kung walang katumbas na alok mula sa kabilang panig. Ikatlong senaryo. Sinakop o binlokada ng China. Ang Taiwan ang pinakamalamang na target para sa isang sinadyang krisis ng labanan. Matagal nang tinatarget ng China ang Taiwan at tinatakot ito para mapaboran ang Beijing. Ang muling pagkakaisa sa Taiwan ay pangunahing layunin ng bansa at konektado sa pananaw ni Xi Jinping ng dakilang pagbangon ng bansang Chino, pagsapit ng 2,000 at 49 na tinatanggap bilang mas malawak na pangarap ng mga Chino o CCP. Itinuturing itong huling hakbang sa pagbawi ng makasaysayang kahihiyan at pagtatatag ng China bilang pangunahing kapangyarihan sa Asya. Malaki na ang nagbago sa sitwasyon sa Taiwan. Noong 1975, humigit kumulang 75% ng random na populasyon ng Taiwan ang nagpakilalang Chino o parehong Chino at Taiwanese. Pagsapit ng 2,000 at 24 bumaba. Ito sa 37% at 2% na lang ang nagsabing purong Chino sila. Halos 50% ng mas batang Taiwanese ay sumusuporta sa ganap na kalayaan. Lumalala ang hirap ng mapayapang muling pagkakaisa habang lumilipas ang mga taon dahil sa pagbabago ng henerasyon. Ang kapalaran ng Taiwan ay may malaking estratehikong epekto para sa United States at sa buong mundo. Ang isla ay nasa mahalagang posisyon sa unang hanay ng mga isla na pumipigil sa mga Chino makalabas sa Pasipiko. Pero mas mahalaga ang industriya ng semiconductor nito na gumagawa ng halos 70% ng pinaka-advanced na chips sa mundo at siyang teknolohikal na pundasyon ng makabagong militar, mga AI system at digital na ekonomiya. Matagal nang sinusubukan ng China makuha ang teknolohiyang ito, ngunit di sila nagtagumpay. Ang pagsanib ng Taiwan sa China ay lubos na magbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Asya at posibleng wakasan ang impluwensya ng Amerika sa Indo-Pasipiko. Sa 2026, maaaring isipin ng Beijing na nauubos ang oras habang tumitibay ang sariling pagkakakilanlan ng Taiwan, habang sinusuportahan ng United States at mga kaalyadong pag-aangkat ng depensa. Ang mga benta ng armas ng Amerika nitong mga nakaraang taon ay kinabibilangan ng mga makabagong anti-ship missile, drone, at mga sistema ng depensa sa himpapawid. Karamihan dito ay maisa sa katuparan sa 2027 na pinapalala pa ng mga problemang pang-ekonomiya ng China. Pagkatapos ng mga dekada ng patakaran ng isang anak, huminto na ang paglago ng populasyon at nagsimula ng lumiit, kung saan ang 2021 ang unang taon na bumaba ang populasyon ng China. At karamihan sa mga eksperto ay naniniwala na nagsimula na ito ng isang prosesong tatagal ng isang siglo dahil sa mga pagbabagong kultural na may kinalaman sa malawakang pagtanggap sa mga papel ng kasarian, mga rekisito ng patakaran ng isang anak, at presyong pang-ekonomiya. Ang sektor ng ari-arian sa China, dating halos isang kapat ng gross domestic product, ay kasalukuyang nasa krisis dahil sa sunod-sunod na utang ng mga developer. Para kay Xi Jinping, na laging inuuna ang muling pagkakaisa, tila nagbabago na ang lohika mula sa panig natin ang panahon, patungong ngayon na o hindi na kailanman. Malamang hindi magsimula ang China ng malawakang pananakop dahil ito ay magastos, mapanganib, at posibleng mabigo, lalo na't
may bentahe sa heograpiya at depensa ang Taiwan. Sa halip, maglulunsad ang Beijing ng kampanyang pamimilit para paunti-unting sakalin ang Taiwan hanggang sa sumuko ito. Nagsisimula ito sa malalaking lihim na ehersisyong militar na di natatapos, habang ang PLA Navy ay naglalagay ng maluwag na harang sa paligid ng Taiwan. Hindi pa talaga blockade, pero sapat na para kabahan ang mga shipping company. Tumaas ang insurance rate ng mga barkong papuntang Taiwan. Nagsimula ng inspeksyonin ng Chinese Coast Guard ang mga komersyal na barkong papunta sa Taiwan dahil sa bagong regulasyon sa mga katubigang inaangkin ng China. Kasabay nito, naglunsad ang China ng mga sopistikadong cyber attack sa mahahalagang infrastruktura ng Taiwan. Tinatarget ang power grid, pagbabangko, komunikasyon, at semiconductor industry. Kalaunan, nauwi ito sa blockade na nagtanggal ng soberanya at kita ng Taiwan, na nakaapekto rin sa United States at mga kaalyado nito sa pag-antala ng kalakalan at mahalagang pananaliksik sa teknolohiya. Patuloy na sinusuportahan ng United States ang Taiwan kahit walang direktang kasunduang pangdepensa. Maaaring i-anunsyo na magpapadala ito ng escort sa makataong convoy para mapanatiling tumatakbo ang isla. Pero sa huli, ang mga convoy na ito ay parang mga bariles ng pulbura na handang sumabog anumang oras. Kung magsasagawa ng inspeksyon ang China at hindi nito magustuhan ang nakikita nito, maaari itong magpaputok para ilihis ang mga convoy o lumikha ng dagdag na geopolitical na presyon. Pagkatapos, sapat na ang isang pagkakamali ng alinmang panig para magsimula ang lokal na labanan na pwedeng mauwi sa totoong digmaan sa United States at China. Di magtatagal, ilalabas ng magkabilang panig ang lahat ng puwersang pandagat malapit sa Taiwan, kasunod ang United States allies tulad ng South Korea at Japan na gagamit ng United States military bases para dagdagan ang presensyang militar. Sa puntong ito, hindi na Taiwan ang usapan, kundi ang pagsira ng infrastrukturang militar ng bawat isa kahit saan ito naroon. Tinatangkang sirain ng China ang mga base militar ng United States sa paligid ng South at East China Seas. Tumugon ang United States gamit ang submarino na hinabol ang kakaunting aircraft carrier at suportang barko ng China. Aktibo ring kumikilos ang militar ng Taiwan. Inaatake ang mga barko ng China, binablockade ang mga daungan, at naglalagay ng mina para pigilan ang agresyon. Sa gitna ng labanan, nagbanta ang isla na ihiwalay at isara ang industriya ng microchip na nagdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya. Dahil umaasa sa teknolohiya, mahirap pigilan ang ganitong senaryo, lalo na't malalim ang ugnayan ng Taiwan sa estratehiya ng China. Maaring hintayin munang magbago ang ekonomiya o politika ng China. Malamang nadulot ito ng pagkamatay ni Xi Jinping at ng mga matataas na opisyal ng gobyerno na may impluwensya sa CCP. Pero hindi rin sigurado iyon, dahil pwedeng subukan ni Xi Jinping bawiin ang Taiwan kung pakiramdam niya na uubos na ang oras niya. Ikatlong senaryo, ang alitan sa pangingisda sa Senkaku Diaoyu Island ay nauwi sa tunggalian. Ang Senkaku Islands, kilala ring Diaoyu sa China, ay 5 walang taong bato na may 27 milya kwadradong sukat sa East China Sea. Walang permanenteng nakatira roon at walang mahalagang yaman sa lupa. Pinamamahalaan ng Hapon ang mga isla at itinuturing itong teritoryo nila. Giit ng China, makasaysayan nilang pag-aari ang mga ito at ang mga isla ay sakop ng Artikulo 5 ng Kasunduang Pangseguridad ng United States, Hapon. Ibig sabihin, ang pag-atake sa mga ito ay ituturing na pag-atake mismo sa Hapon, na mangangailangan ng tugon mula sa militar ng Amerika. Pero ang mga isla ay may ilang yaman na mahalaga para sa China at Hapon. Ang pagkontrol sa mga isla ay nagpapalawak din ng sakop sa paligid at dagat sa pamamagitan ng mga exclusive economic zone na kasunduan. Pinapayagan nito ang mga barko na legal mangisda at ang mga bansa na kumuha ng yaman sa ilalim ng dagat. Sa kasong ito, may potensyal na reserba ng langis ang mga isla na di pa nagagamit. At parehong China at Hapon ay maaring kumita ng malaki kung magagamit nila ang mga yamang ito at walang mga pag-aangkin sa teritoryo na hahadlang sa kanila. Hindi tulad ng South China Sea, kung saan ang mga sagupaan ay malamang na kinasasangkutan ng Coast Guard at maritime militia ng mga barko. Mas delikado ang Senkaku dahil mas profesional ang mga kalahok at pwedeng magdulot ng malaking pinsala agad sa labanan. Ang mga barko ng Japanese Coast Guard ay mataas ang kakayahan, mahusay ang pagsasanay,
at suportado ng advanced na hukbong dagat. Dumarami at mas mabibigat ang armas ng Chinese law enforcement cutter sa lugar. Suportado pa ng naval destroyer. Kadalasang nagsisimula ang sigalo tuwing kasagsagan ng pangingisda o dahil sa pagtatalo sa pagmamanman at pagkuha ng likas na yaman. Nagpapatrolya ang Japanese Coast Guard para pigilan ang Chinese na bangka sa kanilang exclusive economic zone. Habang ine-escort ng Chinese Coast Guard ang mga mangingisda nila at iginiit ang karapatan sa mga tubig na ito. Kung may mangyaring masama sa alinmang panig, agad silang tatawag ng militar na posibleng magdulot ng kaguluhan dahil sa mas mahigpit na kilos ng militar sa lugar. Ang gobyerno ng Hapon, na nasa ilalim ng matinding pressure, ay maaring maglabas ng formal na protesta at babala na ang panghihimasok sa kanilang mga operasyon sa dagat ay maaring gantihan ng puwersa. Hindi aatras ang China, gaya ng ginawa nito sa napakaraming naunang insidente ng pagpasok sa mga teritoryo sa rehiyon. Mas nangingibabaw ang tensyon sa paligid ng mga barkong sangkot kaysa pagtatalo kung sino ang may kasalanan. Mula doon, isang maling warning shot lang ang kailangan at maaaring aksidenteng magpaputok ng misil ang China kung ang layunin lang nila ay magpailaw ng flare o gumamit ng water cannon. Maaaring magdala ng maraming barko ang Hapon at mapaniwala ang China na nagsimula na ang opensiba. Maaaring mauwi ito sa labanan ng dalawang puwersang nakapalibot sa komersyal na barko. Dahil sa kasunduan sa depensa at seguridad ng United States, halos napipilitan itong sumali dahil sa mga base militar sa o paligid ng Hapon gamit ang mga long-range na taktika o literal na labanan na binuo ng Marine Corps. Maaaring maiwasan ng tuluyan ang senaryong ito sa pamamagitan ng isang hindi malamang na opsyon kung saan aatras ang China at tititigil sa paggamit ng economic zones ng ibang bansa para sa sarili nitong pagkuha ng yaman, kabilang na ang pangingisda. Gayunpaman, malabong mangyari ito dahil lalong nangangailangan ng mas maraming yaman ang China upang matugunan ang demand at sagad na ang paggamit sa sarili nitong katubigan. Nagagawa ng China na bilhin ang pangingisdaan sa mas mahihirap na bansa at iwasan ang matinding international na batikos o balita ukol dito. Ang Hapon, bilang malaking ekonomiya at umaasa sa pangingisda, ay malabong sumunod sa pagpapakitang gilas ng China. Dapat ding maunawaan ng China na ang kasunduan ng United States ay ganap at hindi mapag-uusapan. Ika-4 na senaryo, mapanganib na pagharang sa himpapawid. Katulad noong 2001, noong 2001 bumangga ang Chinese J-8 fighter jet sa United States Electronic Patrol. 3 reconnaissance aircraft sa South China Sea na walang Chinese piloto, pinaniniwala ang patay. Ang American crew ay nag-emergency landing sa Hainan Island at nadeten ng 10 araw bago pinalaya. Muntik magdulot ng krisis militar ang insidente sa pagitan ng dalawang bansang may armas nuklear. Isipin mo ngayon ang senaryong yan para sa 2026 mas mabilis na eroplano, live stream video, at mas malawak na pagmamanman mula sa magkabilang panig, kasama rin ang social media na ginagamit pang impluwensya ng opinyon ng publiko at mga doktrinang militar na mabilis magdesisyon. At meron kang isang sitwasyon na anumang oras ay pwedeng sumabog. Regular na lumilipad malapit sa China ang United States surveillance planes upang mangalap ng impormasyon sa aktibidad, ehersisyo at komunikasyon ng PLA military. Madalas harangin ng China ang mga eroplanong ito gamit ang fighter aircraft. Minsan maayos at profesional. Ngunit minsan sobrang lapit at delikado na parang pananakot at harassment. Sa kabilang banda, ang China ay nagsagawa ng daan-daang operasyong militar sa paligid ng Taiwan at malamang na binabantayan din ang mga pamumuhunan ng Amerika gamit ang sarili nitong mga surveillance aircraft. Sinusubukan ng dalawang bansa na mangalap ng impormasyon at pigilan ang counter-surveillance. Hanggat hindi sila nagbabanggaan, pwede nilang sabing magkaiba ang ginagawa nila. Dahil technical na legal ang mga international na paglipad, anuman ang layunin nito, kung salubungin ng China ang eroplano na pinaghihinalaang nagmamanman at mabigo, gaya ng 2,000 at isang banggaan may problema, agad aakusahan ng United States ang China ng agresyon, habang babalik ang paratang ng China ukol sa pagmamanman. At kung bumagsak nga ang eroplano, maaaring magpadala ang United States at China ng kani-kanilang mga rescue mission na natural na sasamahan ng mga puwersang militar.
Kahit makaligtas ang eroplano, maaaring kailanganin nitong mag-emergency landing sa pinakamalapit na runway, gaya ng isla na may base militar ng kalaban. Lahat ng ito ay humahantong sa parehong posibilidad ng paglala gaya ng dati. Kung sino man ang unang magkamali ay maaaring mag-overcompensate at magdulot ng hindi sinasadyang alitan. Dahil parehong nag-aakusa ng pandaraya, posibleng walang umatras at gamitin ang sitwasyon para formal na ideklara ang digmaan. Katulad ng dati, maaaring maiwasan ng bahagya ang ganitong sitwasyon sa pamamagitan ng mga na-develop na playbook tungkol sa international na tulong sa mga emerhensya at mga protocol sa air-to-air na engkwentro. Kung magkasundo ang China at United States sa malinaw na hangganan at palatandaan para sa operasyon sa himpapawid, maiiwasan nilang lumala ang banggaan sa ere tungo sa agawan ng puwersa ng hukbong dagat. Siyempre, maaaring hindi ito gumana dahil parehong may interes ang United States at China na magpalipad ng mga surveillance aircraft sa international na himpapawid para bantayan ng isa't isa. Dahil sa satellite surveillance, lumiit ang posibilidad ng ganitong sitwasyon at napalitan ng United States na inaakusahan ang China ng paninira ng satellite. Naiulat nitong mga nagdaang taon na sinusundan ng mga satellite ng China ang iba, lalo na't lumilihis ito mula sa orihinal na geostationary orbit. May ilang analyst na nagsabing naghahanda ang China para sa dogfighting protocol sa kalawakan, na itinuturing na hindi pa natutukoy na hangganan, na nagdadala ng higit pang hindi tiyak na bagay at posibilidad ng tensyon. Senaryo 5. Aksidente sa hukbong dagat. Ngayon, ang mga modernong barkong pandigma ay minsan naglalapit para makuhanan ng litrato ang mga tripulante ng bawat isa. Madalas nasasangkot sa malapitang engkwentro ang barkong pandagat ng China at Amerika. Maaaring sundan ng mga barko ng PLA Navy ang United States destroyer na nagsasagawa ng Freedom of Navigation Operations. Sinusubukan nilang panatilihin ang posisyon at ipakita ang presensya at pressure ng militar. Ang isang United States guided missile destroyer at isang Chinese Type 055 cruiser ay maaaring magkatabi malapit sa isang mahalagang choke point, tulad ng sa South China Sea o kahit sa mahalagang Malacca Strait. Pareho silang regular na nakadeploy. Ipinapakita ang karapatan nila roon at may utos na manatili at huwag bumigay sa posisyon. Nagsisimula ang pag-uunahan sa banayad na pagbabago ng direksyon para pilitin ang kabilang barko magbago ng ruta. Una, ito ay pagsubok ng determinasyon gamit ang dahan-dahang pagliko ng manibela. Ang kailangan lang ay isang saglit na pagkawala ng kontrol sa pagmamaniobra ng isang barko o maling kalkula sa pagliko ng isa pa, o kahit ang alon na dulot ng pagdaan, kaguluhan sa tubig na humihila sa mga barko nang mas malapit kaysa sa inaasahan. Kahit ang bahagyang banggaan ay maaaring magdulot ng alarma sa literal at sa talinghaga, agad tumawag ng tulong ang dalawang kapitan at nagpadala ng dagdag na barko at eroplano ang dalawang bansa sa insidente. Pareho silang nagdeklara ng security zone sa paligid ng nasirang barko na posibleng mag-overlap. Hindi sila pwedeng umatras nang hindi mukhang sila ang may sala at tumakas. Madaling mapagkamalan ng American Fire Control Officer ang Chinese Damage Control Team sa deck ng barko bilang posibleng boarding party o paghahanda sa opensiba. Nagpaputok ng warning shot sa tubig, inakalang pag-atake sa hindi gumaganang barko. Gumanti ang barkong Chino gamit ang surface-to-surface missile para alisin ang banta. Mula sa simpleng tensyon, biglang nauwi sa sagupaan ng militar na posibleng magdulot ng digmaan. Ito'y dahil ayaw magbigay daan ng alinmang panig sa minimum na ligtas na distansya o paglabag sa patakaran ng malapitang engkwentro. Iba-iba man ang simula ng 5 senaryo, pare-pareho silang papunta sa parehong panganib ng digmaan. Nagsisimula ang bawat senaryo sa mga karaniwang operasyon na naglalapit sa mga puwersa. Hindi ito digmaan kundi normal na alitan ng dalawang makapangyarihang bansa na may magkasalungat na pag-aangkin at interes sa iisang lugar. Pagkatapos, may nagkaaberya. Pumalya ang kagamitan, maling desisyon, masamang panahon, problema sa komunikasyon, may nasusugatan o namamatay at nalalagay sa panganib ang mga gamit militar. Sa social media at 24 oras na balita, mabilis kumalat ang mga larawan at nabubuo agad ang opinyon ng publiko kahit di pa tapos ang investigasyon. Lalo pang pinatitibay ng opinyon ng publiko ang mga estratehiyang militar na nagdudulot ng kaguluhan. Ayaw aminin ng China at United States na sila ang mali o walang kalamangan o kapangyarihang militar, at hindi magtatagal,
Ang isang maliit na alitan ay nauuwi sa isang ganap na labanan. Sa isang banda, malabong mangyari ng eksakto ang alinman sa mga senaryong ito gaya ng inilalarawan. Umaasa ang mga ito sa sunod-sunod na mga pangyayari na halos malas at patuloy na lumalalang pagkakamali sa paghusga. Pero ang pinakapundasyong senaryo, kung saan hindi maiiwasang magsalpukan ang China o ang United States, ay mas malamang mangyari. Tanong na lang kung kailan ito mangyayari, hindi kung mangyayari. Ayon sa ilang ulat, 2027 ang mas malamang na taon dahil dito magsisimulang tapatan ng militar ng China ang Amerika sa kalidad at teknolohiya ng sabay. Matatapos ang ikatlong termino ni Xi Jinping sa 2028 at kung maghihintay pa, maaaring magkaroon ng tanong sa paglipat ng pamumuno dahil sa mga hindi natupad na pangako ng China gaya ng Taiwan at ibang Indo-Pasipiko. Umaasa silang matatapos ng Amerika ang pagbili ng kagamitan bago matapos ang dekada. Itinakda ang 2027 bilang gitnang punto dahil hindi pa tapos ang mga bentahan. Medyo naging hindi matatag ang Amerika sa geopolitika kamakailan. Ang mga panloob at panlabas na pulisya ni Pangulong Donald Trump ay nagdulot ng digmaang pangkalakalan sa pagitan ng mga bansa at rehiyon na dati nang magkaalyado, kabilang ang Canada, Mexico at ang European Union. Hindi rin tugma sa estratehiya ng China ang agresibong tindig tungkol sa Israel at panghihimasok sa geopolitika ng gitnang silangan dahil umaasa ito sa pag-aangkat ng langis mula roon. Sa huli, kailangan nating maghintay at tingnan kung ano ang idudulot ng 2026 sa geopolitika. Dahil mabilis magbago ang mundo, kaya mahirap gumawa ng tiyak na prediksyon. Tingnan na lang ang nangyayari sa digmaan sa Ukranya at sigalot ng Israel at Palestina. Salamat sa panonood. Panoorin ang video na ito para malaman kung paano maaring mangyari ang digmaan sa South China Sea. At para manatiling updated sa pandaigdigang geopolitics, mag-subscribe ka sa The Military Show para sa araw-araw na mga video.